So, love reading tayo for tonight, no? Kanina nag-live na ako para sa April. Since hindi ko gusto mag-live bukas, nagla-live na ako ngayon para sa love reading, no? So, yeah. Tingnan natin ang una nating zodiac sign na hanapin about sa love reading. Again, titingnan natin uli yung situation nyo. Kung ano man zodiac sign kayo. Tapos kung yun ang sitwasyon nyo, at kung hindi, check your sun and moon rising. Kung oo, stay. Tingnan natin kung anong nadadama ng person mo towards you, no? So, yeah. Unahin natin ang Aries. Aries tayo. O1, O8. Aries, current situation mo at ng person mo, Aries. Okay. Aries, hindi kayo nag-uusap ng person mo. At kung nag-uusap kayo, hindi to para sa'yo. Kasi you are keep praying, hoping na sa taong to. You're willing to take a risk, okay? Kahit na parang tapos na kayo, wala nang... Gusto kong sabihin wala nang magandang kasunod na kabanata sa ngayon, okay? Kasi I think may mga bagay na dapat na mag-grow. May mga tao, Aries, na magkasama nag-grow. May mga tao na kailangan mag-grow separate, no? And I think both of you kailangan mag-grow as separate muna. So, might be balak mong lumayo sa isang lugar. Tumitingin ka ng lugar kung saan ka pwede makapahinga. So, kung hindi yan ang current situation mo, Aries, hindi to para sa'yo. At alam mo na yun. Kung hindi para sa'yo, check your sun and moon rising. At kung hindi ka naman Aries para sa'yo ng situation, you can always stay, no? And again, ito yung private reading. Sa mga hindi makakahabol ng mga susunod na mga zodiac sign about sa love reading, follow me in Ohanas Tribe. Okay? So, yeah. Tingnan natin ang nararamdaman ng person mo, Aries. Again, mostly, bihira ko mag-read about ng nararamdaman ng person dahil pag nalaman na mahal sila ng person nila, nagiging fixated na tayo at wala na tayong ginagawang maayos sa buhay natin. Either naghihintay na lang tayo instead na mag-take the risk or something like that. Or minsan naman, sobrang confident. Okay? Kailangan lang natin malaman yung nararamdaman ng person mo as of now, pero don't take it for granted sa kahit anong circumstances. Okay? So, tingnan natin, Aries. Current feelings sa'yo ng person mo, Aries. Yeah. Nag-decide na tong taong to na tanggapin na ending nito ay wala nang kasunod na kabanata. Pero yung feelings ng person mo, Aries, is hindi niya din alam bakit standby pa rin siya sa sitwasyon na hindi niya alam. Okay? I mean, tapos na kayo, pero hindi pa rin mapakawala yung sitwasyon. Yeah, ikaw yung lahat sa kanya, kahit medyo matabil ang dila mo, kahit na masakit ka magsalita, dahil alam niya na totoo yun, kaya nasasaktan siya. Ikaw pa rin yung lahat sa kanya. Ikaw yung tao na hinihiling niya. Alam niya kung paano ka magmahal, alam niya paano ka mag-nurture, alam niya kung paano ka maging taklesa. I think kaya mong saktan kahit sinong tao sa pananalita mo. At kung ang ibang tao nananakit ng physical, ikaw emotional. Okay? At tanggap niya yon kasi kaya siya nasasaktan kasi alam niya na tama ka. Pero dahil hindi niya matanggap yung mga ganun bagay at hindi niya pa ready i-face yung mga sinasabi mo, kailangan niya munang isuko ang laban na to. So, kung napapansin mo, lagi ko sinasabing muna, hindi yung pagkakataon lang, Aries, no? Kasi may chance na if ever na mag-focus kayo sa kanya-kanyang daan, andun pa rin yung acknowledgement na mahal niyo yung isa't isa, pero hindi talaga pwede, hanggang doon lang muna yun ngayon,
may chance, okay? Pero hindi kasi sinabi maghintay ka sa isang tao. Maaari kasi na magkaroon kayo ng kanya-kanyang pamilya, kanya-kanyang jowa, bago kayo magkaroon ng alignment, no? Yan lang yung gusto ko sabihin sa'yo. May chance. Pero hindi lahat yon para sa Aries. Okay? So, mas mabuti pang mag-move on. To be honest, sa mga reading ng love, ayaw na ayaw kong sabihin na maghintay ang isang tao. At pag sinabi ko yon, talagang binabatukan na ako ng guides nun na sabihin na pwede maghintay. Pero ang nararamdaman ko dito ay, huwag ka muna maghihintay. Tanggapin mo lang na mahal mo siya, i-acknowledge mo at huwag ka magsisinungaling sa sarili mo, kagaya niya, dahil ang tingin ko iniisip niya, okay, mahal ko to pero kailangan ko pakawalan, which kaya nagkaroon ng misalignment dahil hindi niya kayang paglaban at hindi niya kayang mag-take a risk sa'yo. Okay, Aries? So, yeah. Medyo mataray tayo ngayon. Shh. Joke lang. So, let's go. Ano susunod natin? So, Daksay, mo kayo magbibigay ng full na date of birth nyo dahil kasama yan. Alam nyo na, kasama yan, kasama yan, kasama yan, kasama yan. Sa social media nyo, sa bank account nyo. So, huwag kayo magtataka ba't kayo nahack. Ibibigay nyo ba naman yung full of date of birth nyo? Address nyo, name nyo, blah. Bam. Wala na yung account mo. Okay, so let's go to our Scorpio. Oh, 6:56. Current situation ng person niya ating Scorpio. Tingnan natin. Ba't kasi hindi dinala yung gulaman ko? Wala, kulang kasi yung order ko kanina. Wala yung gulaman ko. Ay, favorite ko pa naman ng gulaman. Ewan ko ba? Ang dami kong pwedeng gawin. Kaya kong gumawa ng cake, pero hindi ko kayang gumawa ng gulaman. O hindi ko pa tinatry. Hindi ko sure. Okay, Scorpio. Competition. Thank you so much, Maria Belen. Competition ang isa sa mga nakita kong salita kahit wala dito sa cards na to. So, feeling mo kailangan mo magkaroon ng competition sa isang tao para sa taong minamahal mo. You're done with it. Uso danayo. Pero eto pa rin ang nararamdaman mo. Same with Aries. Gusto mong mag-take a risk sa gantong paraan. Kaya gusto mo makipag-meet sa isang tao. Which hindi maganda. Gagawa ka na lang ng mali, ba't di mo palayain ang sarili mo sa isang sitwasyon muna. Siyempre, hindi naman lahat may jowa or may asawa, di ba? Minsan, yung take a risk is about ayaw ng pamilya. Kasi Chinese, Muslim, di ba? Or kailangan magtapos muna. So, yeah, kaya sinasabi ko to. Thank you, Miss Melissa. So, you're willing to take a risk with person na gawing third party to o maging third party ka, which both hindi maganda. Gagawa ka na lang ng mali, gawin mo na ng tama. Okay? Ay. Kung alam nyo lang. Kahit anong desisyon mo sa buhay, thank you, Princess, magiging mali sa iba. Kung ano ang tama para sa'yo, ba't kailangan mo maging third party? Ba't kailangan mo gawin tong third party? Hiwalayan mo na kung hindi ka masaya sa isang sitwasyon, at ba't kailangan mo maging third party? Pahiwalay mo sa kanya yung tao dahil hindi mo deserve yon. Kung alam mo sa sarili mo hindi mo deserve ang pagiging third party, bakit mo gagawin third party ang isang tao? 'Di ba? Kung alam mo kung gaano ka-competitive sa love, sa taong mahal mo, bakit gusto mo makipagkompetensya yung taong to para sa'yo? Simple, balik sa'yo, 'di ba? Yung mga tanong mo. Thank you, Maria. Then, let's go. Tingnan natin na nararamdaman ng taong to para sa'yo, okay? Ay ko. Bakit kasi wala yung gulaman ko? Makagawa na nga ng gulaman. Okay?
Marami kang lihim na hindi sinasabi sa kanya at naniniwala ka sa traditional belief ng pamilya mo. Gusto mong start as in zero. Maaring nakikita niya yan sa emosyon mo. Alam niyang malakas ka. Pero dahil nandito yung moon card overall, wala kang magawa sa sitwasyon mo. But wala. Pwede third party pero hindi kaya gumawa ng tama. Napaka-easy sa mga tao ng gumawa ng mali, no? Kaysa mag-acknowledge yung mga bagay-bagay dahil maraming kailangan sabihin at maraming pagdaanan. Pag tama. Pag mali, blam. Kung alam nila yung consequence niyan. Ako, kung nakikita niya lang, nakikita ko. Either way, okay, kung ikaw naman gusto maging third party or gusto mo maging third party para sa taong to, nakikita niya na ayaw mo. Gusto mo yung traditional belief, okay? Kasi dalawang energy nararamdaman ka dito. Isang Scorpio na gusto magkaroon ng third party at isang Scorpio na gustong gawin kang third party or gawin mong sarili mong third party. Okay? So, may pumapayag ka sa bare minimum na binibigay ng taon to. Pero ang totoo, ang alam niya ang gusto mo, traditional belief, start to zero as strength sa relasyon na to. Either way, ba't kailangan ng third party? Hindi mo deserve yon, hindi niya deserve yon. Hiwalayan nyo na lang. Gagawa na lang din kayo ng mali. Gusto nyo pa ng patago. E di, hiwalayan nyo na wala kayong karma na dala-dala para magaan lahat. Kasi yung karma, hindi ko naman sinasabi na nagpaalam ka na tapos hindi ka pinayagan. Yun, pwede mo nang iwanan nang walang paalam. Kasi nagpaalam ka na ng una pa lang pero ayaw niya. Pero yung hindi ka magpaalam, at sinabi mo na hindi mo alam ang gagawin mo, karma yun na dadalhin mo at ibibigay mo sa partner. At paalala ko lang sa inyo, kung alam niyo lang, kung alam niyo sa yung cycle yan ng pamilya niyo, huwag niyo nang gawin din. Pwede niyong baguhin yung desisyon sa buhay para yung karma ng pamilya niyo hindi niyo maibigay, okay? Habang nagpa-private reading ako ng maraming, hindi lang energy ang nararamdaman ko, kung hindi yung karmic. At to be honest, kung gagawa ka na lang din ng mali sa sarili mo, gumawa ka na ng tama para sa'yo. Ibig ko sabihin, gusto mo ng third party dahil namahal mo siya, di ba? Gusto mo maging third party dahil namahal mo siya. Ba't hindi mo nalang hiwalayan yung isang taong to para hindi kayo third party pero mali pa rin sa iba, di ba? Kasi ganun yun eh. Or kaya kung ikaw yung magiging third party, ba't di mo pahiwalay sa taong yung kumahal ka talaga na makita mo rin kung kaya ka ipaglaban? Ang hirap naman nun. Kung ikaw yung babatuhin at babatuhin at babatuhin, tapos siya, hindi ko alam, hindi ko kilala yan, siya yung lumalapit, siya yung lumalandi. Di ba? Ang pangit. Di ba? Gumawa ka ng mali ng parang tama para sa'yo. Okay? Hindi ko sinabi maging selfish ka dahil karma pa rin yun. Pero, ang sinasabi ko, kung makakasakit ka na lang din naman ng tao, yung totoong paraan na. De? So, yeah, let's go. Thank you sa Japanese or Chinese. Hindi ko nabasa kanina. Ano, ang susunod natin sa zodiac sign? Hindi ko na nakita yung susunod na zodiac sign. De. You're welcome, Rans. Gemini, de? Gemini. Okay. Gemini. Okay. Gemini. 1504. Current situation ng Gemini at nung person niya. Ayan, third party. Good naman. Good for you. Hindi para sa'yo yan, Rans.
Mhm. 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 So, kung masaya ka sa buhay mo, Gemini, sa taong mahal mo, masculine energy despite of their gender, o yung boyish-boyish kung babae, kung lalaki, lalaking lalaki, hindi to para sa'yo. Okay? Nalilito ka sa isang masculine energy despite of their gender. Good, good, Rans. Good. Alam mo, Gemini, itong masculine energy, despite other gender, we're talking about energy, na may nararamdaman tong sa yung taong to. Nga lang, etong taong to indecisive. Gusto ko magsalita ng hindi maganda sa mga tao na in and out sa buhay ng tao. Para silang, yeah. So, hindi ka na nagdediretso. Pero you keep praying for this person na sana mabago. You're welcome, Rans. Pero you keep praying for this person, Gemini, na sana magbago. Instead na isipin natin na sana magbago itong taong to, ang hilingin na lang natin is sana matagpuan natin yung pagmamahal na para sa atin. Dahil ang mga tao, hindi sila nagbabago ng ganun-ganun lang. Hindi nga alam ang energy ko ngayon. Siguro dahil ngayon ang araw ng paghudas ni Judas, no? Pero, yeah, yung energy ngayon. Gusto mo pa makipag-compromise, Gemini, sa bare minimum ng tao na to. Yeah. At madami nang pinag-uusapan kung anong namamagitan sa inyo, anong nangyayari sa inyo, pero wala ka rin pakialam. Which is nice naman, kasi happy ka, pero ang mag-compromise sa isang relasyon at magkaroon ng bare minimum sa tao na hindi mailabas kung anong totoong nararamdaman niya sa'yo. Hindi ko naman nararamdaman kung lahat ay may third party dito or what. I think medyo indecisive yung taong to sa anumang sitwasyon niya, kung anumang pinagdadaanan niya. Ay hindi dapat nang ihiling na magbago. Minsan yung mga ganitong tao, kailangan ng space. Bigyan natin sila ng maraming space. Kailangan nila ng oxygen. Bigyan sila ng maraming oxygen. Bagay sila sa moon. Lois, pa-medical ka na. Tapos, diretso ka ng police station. Bawsi. So, tingnan natin kung anong nararamdaman sa'yo ng taong to. Again, Gemini, sasabihin ko lang sa itong nararamdaman nito yung inner self nila. Maaring iba utak, maaring ibang ginagawa in 3D, pero kaya nga nararamdaman mo yung energy na may pagmamahal sa'yo ang taong to, dahil totoong na may nararamdaman siya sa'yo. Okay? However, may mga tao na kahit nararamdaman, hindi kayang ipaglaban kung anong nararamdaman nila. Okay? Okay. So, tingnan natin kung anong nararamdaman. Sinasabi ko lang to sa inyo, guys, dahil ang energy hindi nagsisinungaling. Okay? Maaring ibang utak, maaring ibang 3D, pero ang energy hindi nagsisinungaling. At alam kong alam yun ng ibang mga tao. Thank you, friends. So, yeah. Nararamdaman ng person ni Gemini sa kanya. Ayoko kasing umasa kayo sa tao. Okay? Kailangan lagi nyo asahan ng sarili nyo hanggang makita nyo yung tao na sure sa inyo at kaya kayong ipaglaban at kayang ipaglaban kung anong nararamdaman nila. Dahil ang taong hindi kayang sabihin or kayang paglaban ng nararamdaman nila, ikaw lang ang lalaban sa relasyon. Nakakita na ba kayo ng babae sa mga artista, di ba? Or mga lalaki na mostly babae ang lumalaban sa pagmamahal, di ba? Ano nangyayari doon sa lalaki ng babae? Di ba tahimik lang? Yung palang, So, yeah, yung person mo, nagsoul searching naman. Okay? Gusto niya may matapos. Okay? Nararamdaman niya sa'yo, nagsoul searching ka. Hindi siya to. Okay? Gusto mo magkaroon ng achievement. I think gusto mo matapos yung cycle yung dalawa. Alam niyo panghihinayangan mo.
pag nawala siya sa piling mo, kahit na konting, kahit black lang sa messenger or something like that. Mataas ang ano nito, ere nitong taong to. Alam niyang ikaw magiging kawawa pag iniwanan mo siya kahit gustuhin mo. Gugustuhin mo yung taong to? Hindi. Gisip ka. Ikaw yung klase ng tao na gusto niya makatuluyan dahil alam niya kung paano ka idormat yung nararamdaman mo. At okay lang sa'yo yun. Thank you, Gabi. Ha? Ang kapal. Hindi? So, kahit gusto mo matapos yung nararamdaman habang nagsasoul searching ka, ang tingin niya, siya yung the one that got away mo. Thank you, Gabi. Pero hindi ko alam. Sa'yo, syempre hindi naman to lahat, no? For general reading naman to. Engineer, thank you. Ay, yung mga ganitong tao. Gemini. Wala tong pupuntahan. Thank you, Bib. Thank you, Aimee. Huwag ka mag-alala. Ituloy mo lang yan. Pagtapos ng chapter niyong dalawa. Alam ko naman nanghihinayang ka. Pero ang ayoko lang sa kanya, ang alam niya, kahit sinaktan ka niya, babalik at babalik kayo sa isa't isa at tatanggapin mo siya at papapasukin mo siya at bibigyan mo siya ng feel at home. Which yun ang pinaka-ayoko, okay? Alam ko naman nasasaktan ka. Pero ang pangit ng energy niya na parang ginawa kang doormat yung pagkatao mo. Which hindi mo deserve, okay? Hi. So, yeah. Tingnan naman natin ang susunod na zodiac sign natin. Ano ba naman kayo? Yung pagpapahula po, you're welcome. PM me po sa private reading. Ito po yung price. Yan po siya. Okay, so, thank you din. Kakatapos ko lang po ng Scorpio. So, let's go. So, anong susunod natin? Pisces. Andyan pa. So, yeah. Sige, kay Ma'am Bib muna tayo, no? Aries. Ma'am Bib, tapos na din. Pisces na talaga. Tapos na din siya. 23:45 Pisces. Pero follow nyo ako dito, ha. Alam naman na yun ni Ma'am Bib. Yan. I-upload ko tong love reading na to. So, yan. Tingnan natin ang current situation ng Pisces at ng person niya as of now. Okay. May desire sa isa't isa. Thank you, coffee cup. Gusto ko din ng coffee. Gusto kong gulaman. Gusto kong coffee. Caramel. Okay. May desire sa isa't isa. May realization. Might be busy sa paggawa ng pera, trabaho, at walang ginagawa. Desire pa lang. Andun pa lang yung desire. Andun pa lang yung realization. Pero wala pang ginagawa para magkaroon ng proper tong pagmamahal na to dahil ang ginagawa pa lang is money, trabaho, okay? So, hindi natin alam kung bakit. Makikita ko yan. Tingnan natin. Kung hindi yun ang sitwasyon mo, Pisces, check your sun in moon and rising, no? Ngayon, kung hindi ka Pisces pero same ng situation, you can always stay. Sa mga private reading, ayan po. Sa mga may tanong, sa mga hindi nakaabot sa ibang zodiac sign, follow me sa YT. And, thank you, Miss Saj, and sa FB. So, tingnan natin ang Pisces. Ikaw kasi ang Koreano, 37 years old. Char. Libra. Libra siya. So, yeah.
Ba't ba ka nagsasalita ng Korean? Magiging joke lang. Okay, so yeah. Hindi pa siya done. Pisces, current situation, current feelings ng nararamdaman ng Pisces sa person niya. Ano ang nararamdaman ng person niya sa Pisces ko? Tarot Angels help us. Pisces, nire-regret mo daw siya. Okay, yun daw yung nararamdaman niya sa'yo. Okay. Pero gusto niya mag-apology. Nare-regret din. Alam niya, nagre-regretan kayong dalawa. Okay. Kung anong nararamdaman niyo sa isa't isa. Gusto mag-apology ng taong to sa'yo. Alam niya, you're standing your ground. Parang kung ano yung bagay na nasaktan ka. Naiintindihan niya yun. Hindi niya alam ba't pinakawalan ka niya. Ikaw pa naman daw lahat ng bagay na sa bawat sulok ng ni-wish niya na makasama, ikaw talaga. Nakita niya yung partnership within you, Pisces. Okay. Nga lang, hindi ko alam ba't hindi pa siya makapag-apologize sa'yo. Siguro, nag-aayos pa siya ng money, no? So, hindi naman pangit yung reading mo. So, alam niya may regret ka. Nagkahiwalay kayo, may regret din siya. Kaya gusto niya mag-apology, mag-offer sa'yo, magregalo. However, hindi niya pa magawa kasi nakita natin na busy kayo about sa money or busy siya about sa money. I think yun ang inaayos niya, yung pundasyon niya, no? I think kung gusto niya mag-sorry sa'yo, I think dapat meron na siyang, alam mo yun, stability. Meron na siyang naitanim, no? So, yeah. At least hindi naman pangit yung reading mo, no? So, let's go. Wait lang. May trabaho lang. Huwag niyo sabi ibigay ang full of date of birth niyo. Pag kayo ay nahack, huwag niyo akong awayin. Ang hilig niyo is-send ang mga personal information niyo kung kani-kanino. Hindi tama. Thank you, Miss Saj. Sagittarius tayo. 2748. Sagittarius, current situation mo at ng person mo. Ano ba dito? Okay. Sagittarius, situation mo at ng person mo. Wusa. So, Sagittarius, hindi kayo nag-uusap ng taon to. Thank you, Miss Saj. So, kung nag-uusap kayo, hindi to para sa'yo. Kung okay kayo, hindi para sa'yo. Kung hindi mo iniisip ang mga sinasabi ng mga tao, hindi pa. Yung Sagittarius, hindi nga iniisip yung sinasabi ibang tao. Pero kung yung person mo, ganun din, hindi to para sa'yo. Kasi I think, yung person mo is, para kinig sa ibang tao. Sa opinion ng mga ibang tao. Parehas nyo inaalala yung magagandang pangyayari sa life nyo. To be honest, na magkasama kayo. Yung mga coincidence na, alam mo yung kahit simpleng moment, maligaya kayo. Yung taong to, willing na mag-confess sa'yo. Kaso may nilalaban yata siya sa buhay niya ngayon. Pero kung ano man ang nangyayari sa buhay ng person mo, Sagittarius, ang reason niya na ay para makipagbalikan sa'yo. Might be nag-hide to ng mga ibang account para lang tingnan ka. Iniisip niya pa rin yung sinasabi ng ibang tao. Hindi lang to ibang tao, mga kinalakihan niya mga tao sa paligid niya. Mahalaga ang reputasyon niya. At pag ang tao, mahalaga ang reputasyon niya kaysa ang karakter niya. Baka magulat kayo kung anong karakter. Ang karakter ay pagkatao mo sa sarili mo, hindi pagkatao mo para sa iba. Dahil ang pagkatao mo sa iba ay reputasyon yon. At yung reputasyon na yon ay kahit anong oras ay pwedeng masunog ng bigla-bigla at matapon at para kang maging basura. Pero ang karakter mo, ikaw ang may hawak nun at ikaw lang ang nakakaalam nun. So, Saj,
Hihintayin mo pa ba yung taong to na iniisip ang reputasyon niya kaysa sa nararamdaman at totoong pagkatao niya? I think hindi din. You are done with this person. Pero at least ina-acknowledge mo na gusto mo siya, na mahal mo siya, na may maganda kayong alaala. At I think, kahit na alam mong tapos na kayo, pag to nag-message sa'yo, mag-iisip ka muna bago kung mapapayag. Which is better, okay? Hindi ko naman sinabi nga ayawan mo. Depende sa suggestion. Pero, mag-iisip ka kung tama ba yon. Siguro maganda, Saj, baka sabihin niyo masyado ako mataray. Tingnan mo muna kung nagbago na talaga tong taong to. Hindi naman din maganda kung sasaraduhan na natin agad ng pinto. Pero tatandaan mo, huwag kang magmamahal ng taong sinusunod yung mga sasabihin ng iba at wala siyang alam kung hindi humalik sa paa ng ibang tao kaysa i-preserve yung energy niya. Ne? Kasi mga ganun tao hindi lang iisa magiging kalaban mo kundi buong mundo nang dahil sa kanya. At ayokong mahirapan ng Sagittarius na kausap ko. Okay, so let's go. Tingnan natin kung ano ang nararamdaman ng person mo sa'yo. Ano nararamdaman ng person ni Sagittarius sa kanya? Pag nakikita ka ng taong to, nagkakaroon siya ng positive sa malungkot niyang buhay. So, I think itong taong to, pinagmamasdan yung mga choices mo at gusto niyang gayahin. Which kung maganda naman para sa kanya, bakit hindi? Pero kung habang buhay kanya gagayahin kung magkabalikan kayo, I think Sagittarius kung gusto mo makasama is marunong mag-lead, diba? Unless ikaw yung masculine. Madami kang choices. Yun ang nakikita niya. At yun yung masakit para sa kanya. Maaring sinabi mo yung nararamdaman mo dito or inoperan mo ng bagay na, alam mo yun, maaring magpabago ng takbo ng destiny nyo pero hinindian ka niya. Nire-regret niya yon. Sobra. Dumating siya sa heartbreak. At kung ikaw yung mga choice na pinili mo ay yung para sa'yo at naka-align sa'yo, siya pinili niya yung mga bagay na hindi niya akalain masusugatan ang puso niya ng sobra. Okay? So, hindi ko sinasabi sa Sagittarius na ikaw lang nakasakit na nararamdaman niya, kundi siya mismo dahil sa mga choices niya sa buhay. Maaring pinili niya yung reputasyon niya para magkaroon ng maraming stability, hindi lang money, pangalan niya, pamilya niya, kaibigan niya, mga bagay na kinasanayan niya na dahilan kung bakit nasasaktan ang puso niya. At sinasabi ng taong to, kung ibibigay mo uli yung offer mo sa kanya dahil inaasahan niya na ikaw yung babalik after niyang tanggihan ka, ang lakas ng loob nito. Hindi. So, kung inaasahan mo sa Sagittarius na babalik tong taon to sa buhay mo, hindi. Ang inaasahan niya ikaw ang bumalik para magkaroon kayo ng bagong chapter na labi-labi-dabi at makapagsimula kayo. Kahit siyang gumawa ng desisyon na ito, gugustuhin mo ba yon? Siyempre hindi. Ayaw mag-acknowledge yung taon to ng mali niya. Ayaw niya ipakita na failure siya. At mahirap makasama yung tao na peke yung nararamdaman niya. So wag, Saj. Wag mo na hintayin to dahil ikaw ang hinihintay niya na maging shining armor niya.
Maraming beses na to pinagbigyan ng guides niya para makausap ka. Pero laging mali ang ginagawa niyang desisyon. So, I bet kailangan mo lang tong layuan na lang. Kahit na minsan nararamdaman mo yung energy niya, mag-sage ka. Magdasal ka sa guides mo. Ilayo ka sa mga taong ganito na hindi na naka-align sa'yo. Kung hindi kaya ng taong to maging klase ng pagmamahal ang gusto mo, layuan mo na agad. Okay? So, let's go. Huwag niyo sa akin ibigay ang full of date of birth niyo dahil hindi ko rin siya gugustuhin makita. Lalo na kung ma-hack na kayo, no? So, let's go to Aquarius. 30, 36-15. Thank you, Miss Saj. S 36-21. Current situation ng Aquarius at ng person niya. Ay, thank you, Miss Saj. Thank you, Nika. Mali ako. Hindi mo ka bakasyon dahil ang daming tao sa labas. Mabuti na yon. Ibig sabihin, ay, kailangan ko din magsakripisyo. Walang lalabas. Okay? So, yeah. Sa Aquarius at yung person niya, current situation. Ay, guy ko. Okay. Okay, consistent to. Okay. So, I think daan ka na sa relasyon mo. Meron ka nararamdaman na pagmamahal para sa ibang tao. Hindi lang to pagmamahal, kundi umiinit ang aking katawan. Hindi ko sinasabing yun lang din yun. Ibig sabihin, yung tao na desire mo na mahal mo, hindi lang love, hindi lang lust, kundi ito yung tao na masaya ka when you're making love with them. At hindi mo alam kung bakit yun yung nararamdaman mo at parang itong lagi mo gustong makasama. So, you're living for today. Hindi mo na iniisip yung nakaraan or yung ex mo na nagpakahirap ka, na parang pinahirapan ka. So, kung hindi ka masaya, okay, sa relasyon mo ngayon, hindi to para sa'yo. I think, si Aquarius ay in love sa isang tao at siya ay free, okay? Free siyang mahalin to. Thank you, Miss Sach, yung taong to. Kasi kakatapos niya lang ng relasyon na parang pabigat sa kanya. At yung sinasabi ko, yung kakatapos pa lang na pabigat sa kanya, gumabagaan ang pakiramdam ko at lumalamig. Pero pag nakikita ko, yung isang taong mahal niya na may desire siya, umiinit din ang kaibuturan ng katawan ko. Pinapawisan ako kahit naka-aircon ako. See? Ganun ang energy reading. Actually, lahat tayo ganun din. Pero dahil hindi natin alam kung paano, katulad na lang sinasabi ko, example is may nagmamadali, kahit di ka nagmamadali, feeling mo nagmamadali ka na rin. 'Di ba? Parang ganun siya. Okay? So, yeah. Tingnan natin kung anong nararamdaman ng person mo. Pero, tingnan natin kung sino yung person mo na heavy ang energy sa'yo. Ito ba yung kakatapos na ng relasyon mo? O ito na ba yung taong kasama mo or makakasama mo na may desire ka, no? So, I think at some point, Aquarius, consistency, okay? Ito yung tao na kahit na may karelasyon ka, ay meron na kayong something ng taong to. Thank you, Miss Saj. So, tingnan natin ang nararamdaman sa'yo. Ikaw na lang makakapagsabi ng Aquarius, no? So, yeah. Tingnan natin ang nararamdaman ng person mo towards you. Kung alin man doon. Okay. 4. 4 might be resonate and 5. Okay. So, you're trying to find balance lalo na sa mga bagay na pinagkakagasusan mo, pinabayaran mo, at sa stability mo. You're looking forward to a brand new start kung saan
this time, you will start na sure ka. Yung, ito na yung i-establish ko. Halimbawa, kung dati gusto mo yung mga wallpaper na color, ngayon parang gusto mo paint na talaga kasi mas okay yung stability nun. Parang ganon, no? Example lang yan. So, yeah, inaayos mo yung buhay mo. May mga bagay ka pang hindi sinasabi sa kanya, alam niya yun. Nagsisimula ka uli magtanim ng tawag dito, ng mga bagay na, alam mo yun, mapapakinabangan mo in your near future. Might be yung sa career mo, ideas mo, sa life mo, yung mga ganon. And this time, nagpapakatotoo ka. Nagsasalita ka ng mga bagay na, alam mo yun, na gusto mong sabihin. You are honest to yourself ngayon. May bagay ka hindi sinasabi sa kanya at naiintindihan niya na hindi mo pa ready sabihin yon. Pero nakikita niya this time na parang ginagawa mo yung mga bagay na ikaw talaga. Okay? Creativity, ideas mo. Ito ako, ito, ganyan, ganon. Unlike before. So, yan. Yun yung nakikita ng partner mo sa'yo as of now. Aquarius, so let's go. Okay, let's go to Cancer. 4156. Thank you, Miss Sach. 4156. Tingnan natin ang current situation ng Cancer at ng person niya as of now. Thank you, Nika. Okay. So, may mga a-upload ako na reading last week, bukas, para makapag-rest ako. Yan muna, hindi muna yung mga ibang general reading ko. So, sa YT yun, guys, saka sa FB, no? So, yeah, Cancer. Andito din yung parang tapos na, pero binabalikan mo pa rin yung history, okay? Kasi may genuine love ka sa taong to. Okay? Pero wala kang ginagawa about sa love na to kasi tingin mo nga tapos na. Pero inaalala mo pa rin yung taong to. Okay? Kung paano siya magmahal, kung paano siya gumalaw, kung paano siya huminga, kung paano siya ngumiti. Okay? Naririnig ko yung kantang All Too Well ni Taylor Swift dito. So, yeah. Tingnan natin ang nararamdaman ng person mo towards you, Cancer. Maybe we got lost in translation. Maybe I asked for too much. Okay, let's go. Yeah, Cancer, I think this person, ang tingin sa'yo, ikaw yung gumagawa ng sarili mong tower moment or pagbabago sa buhay mo. Yung mga bagay na alam mo na gusto mo. So, pag hindi mo gusto or hindi mo na nagustuhan kahit nasimulan mo na, ayoko na yan. Let go. Give up. Ay, hindi pala ako belong dito. Okay, give up. Parang ganon. Hindi naman sa wala kang emosyon, pero at the same time, alam mo lang yung para sa'yo. Okay? Alam mo yung naka-align sa'yo at hindi naka-align sa'yo. Which is yun ang maganda. Sa bawat tao, huwag niyong kakalimutan na may options kayo. Okay? So, yan, nakikita din ng person mo, Cancer, ang nararamdaman niya sa'yo is nagsisinungaling ka din sa sarili mo at that times na yung maaring halimbawa yung mga hurt, thank you, Nika, yung mga hurtful moments mo, hindi mo sinasabi. Kaya ko, parang sinasabi mo, Cancer, kaya ko kaya. Pero, minsan, sana tulungan mo ko, sana ganun, pero hindi mo masabi na kailangan mo ng tulong. Kaya medyo sarili mo yung sinasaktan mo. Nagtataka siya kung bakit feeling mo minsan walang tumutulong sa'yo, ikaw mismo yung umaayaw ng tulong ng iba. Siguro kasi ang totoo, alam mo talaga yung bagay na gusto mo. Okay? Kumbaga, sabi nga nila, kung gusto mo ng perfect na bagay, perfect yung mga ginagawa mo, ikaw yung gumawa nun. Okay? Kasi kahit yung little na mali doon, para sa'yo, ma-appreciate mo. So, parang ganon. Pero, I think,
yung mga bagay na nasasaktan ka, yung mga bagay na emosyon mo, ay tinatago mo at ginagamit mo na lang yung utak mo, which hindi rin siya okay. Okay? Hindi okay yung ganon. Yung person mo, nakikita niya na nagta-travel ka, pinupuntahan mo yung mga bagay na kung saan magiging nararamdaman mo yung freedom mo. Kasi parang yun yung pay sa hard work mo. Alam din niya na nagtatanim ka rin ng mga bagay na in the future na maari mong ma-harvest. Hindi nga lang emotionally. So, I think your person thinking Cancer na, usually Cancer is napaka-emotional. I think ang Cancer, actually Cancer, tingin niya lang to. Hindi niya alam grabe ang emotion mo. Okay? So, ang tingin ng person mo towards your Cancer is about money, about sa mga bagay na gusto mong makuha, at yung mga bagay na dapat supposed to be yours. Okay? May part siya hindi nakikita rito at yun yung emotion mo dahil hindi mo nga sinasabi yung totoong nararamdaman mo. So, paano ka tutulungan ng iba, Cancer, kung hindi mo sasabihin yung bagay na, alam mo yun, kung saan ka mahina. Alam ko naman, hindi lahat ng tao dapat pagkatiwalaan pagka sa mga bagay na kung saan hindi tayo mahina, diba? Pero, may taong magpaparamdam sa atin na safe space. Bukod kay Papa Jesus, kay Papa God, or kung ano man ang pinapaniwalaan mo. Doon pwede mo sabihin yung kahinaan mo. At huwag mong papakawalan yun dahil bihira ang tao na may makikinig sa'yo. Mostly yung mga tao, puro salita lang. Pero walang gawa. Okay, so let's go. Next natin is Cancer yon. Cancer yun, guys. I am, okay, thank you so much, Virgo. Okay, let's go to Virgo. 47, 42. So, tingnan natin ang current situation ng person na to. Hindi pa tapos, hindi Libra. Tingnan natin ang sitwasyon ng Virgo at ng person niya. Hindi ko nakita yung pinag-uusapan nila, Char. Okay. Virgo, grabe ang nararamdaman mo sa taong to. Okay, alam mo ba yung... Alam mo na yun. So, pakita ko na lang. Hi, Thor. Thank you, Thor. Thank you, I am. Yeah, ito yung nararamdaman mo sa taong to. So, kung wala ka nararamdaman na last sa isang tao, hindi to para sa'yo. Nakapokus ka sa taong to, hindi ka makalapit, hindi mo alam kung paano. Dahil again, thank you kay Archangel Michael, protektado kayong dalawa, okay? Protektahan ka rin nito sa mga bagay na desisyon na maaring magkamali ka. Okay? Lalo na kung hindi mo alam kung bakit lasty pa yung nararamdaman mo. At baka nalilito ka kung love ba talaga yon. Okay? So, kinikip mo sa sarili mo lahat ng mga bagay na gusto mong sabihin at gustong gawin sa taon to. Okay? Even the lastiest things. Okay? So, tingnan natin kung ano nararamdaman ng taong to sa'yo. Again, kung hindi to, kung wala ka nararamdaman Virgo na lasty feeling at hindi ka naman heavy tutok sa isang tao, hindi to para sa'yo. Okay? Ngayon, kung hindi ka Virgo pero same ng situation, you can always take it as resonate. This is a general reading. Okay? So, tingnan natin ang nararamdaman ng person mo towards you, Virgo. Para malaman natin. Malay mo, same char. Baka mamaya, lasty yung feeling, tapos love yung nararamdaman nito. Wag muna, ha? I-make sure mo muna na love. Virgo. So, yeah, I think sabi ng person mo, may mga bagay ka na dapat ayusin sa buhay mo kasi marami ka pang conflict sa life mo. Nakikita niya yon, okay? Nakikita niya na hindi pa
hindi pa yung tamang panahon. So, nakakaintindi siya. Okay? Parang, sige, ayusin niya muna. May gulo pa siya doon, may gulo pa siya dyan. Okay? Pero, nakikita niya yung effort mo. You're transforming. Thank you, I am. I'm transforming. You're transforming naman, sabi ng person ng Virgo. So, yeah. Nakikita niya na inaayos mo yung stability mo. Pagiging independent mo. Inaayos mo yung money mo. Tinatry mo maging mature at grounded as possible, okay? And, alam niya na, I'm not sure, yun ang tingin niya, alam niya na ang gusto mo ay magkaroon ng happy home, happy life, happy family. This is mine, okay? Just mine. Parang ganon ang tingin niya sa'yo. Ewan ko, okay? Kailangan makita mo muna yung emosyon noon. Pero since hindi naman natin lalalim ang Virgo, baka naman may emosyon ka naman talaga. Hindi lang lasty-lasty, diba? So yeah, that's for my Virgo. Next is, tingnan natin yung susunod natin. Then, tingnan natin. Kakatapos ko lang ng Scorpio. Hi, I am. Yes, sure. Dito, sige, private reading. PM mo ako. After na to, kasi wala naman akong i-record. So, yeah. Pwede tayong private reading. So, let's go. Ay. So, next natin is Capricorn. Dalawa ang Capricorn. 52-12. Hindi ako tatanungin para sa yung tutorial. Para matuto ka. Dahil sa trabaho yun. Okay, Capricorn. Current situation ng Capricorn. At nung person niya. As of now. Kanina, umabot ako ng ilang oras sa April reading. Kalokohan ko. Okay, chasing. So, you want to chase your person, okay, Capricorn? So, kung hindi mo gusto i-chase yung taong to, hindi to para sa'yo, no? Kung alam mo, hindi naman ako naghahabol sa tao, hindi to para sa'yo. Check your sun and moon and rising, okay? Check mo yon. General reading naman kasi po to, okay? Ngayon, kung alam mo na, gusto mong habulin yung tao na ini-stock mo sa online para makakuha ng information, then para sa'yo to. So, yeah, gusto mong habulin ng taong to, kumukuha ka ng mga information para malaman kung nasan siya. Pero, andun din yun na gusto ko lang gumante dahil pinaglaruan ako nito at gusto ko itapon yung totoong nararamdaman ko. So, alin ka doon, Capricorn? Ano ba talaga? Gusto mo siya habulin, gusto mo malaman ang gusto niya, pero gusto mo rin gumante at itapon ko ano talaga nararamdaman mo. So, medyo komplikado, no? Hindi ka natatanungin kung bakit. Ipa-private reading natin yung pagkaganyan. Baka lumalim ng lumalim. May mga ganun tao. Naintindihan ko naman yun. Pero ano ba yung mas matimbang? Para sa akin, mas matimbang yung nararamdaman na pagmamahal. Kahit mukha akong mataray. Yung pagmamahal, pag may pagmamahal ka sa tao, kahit sabihin mo na grabe yung ginawa niya sa'yo, may times at may times pa rin na papakinggan mo yung paliwanag nila. Pero wag kang magpapanganga, okay? Capricorn. Dahil lang pagmamahal, or wag gagawin mo nga ngayon tao, ang totoong nananalo ay yung totoong nagmamahal at nagmamalasakit. So, kung gusto mo ng puwang sa mundo, huwag mo pangunahan ang galit mo. Okay lang na lumayo, pero para gumante, ibigay mo na sa tadhana yon. Para yung karma niya, hindi mo pasanin. Dahil for sure, pag gumanti ka, andyan yung instant karma. Pero yung karma ng bloodline nila, malilipat sa'yo. Ever wonder yung ibang tao pa, kaya kayo pinoprovoke? Diba ng mga manipulator? Para makita na kayo yung crazy, kayo yung palasigaw, kayo yung nangaaway, kayo yung nananakit. Ganun ang destiny swap na in a simple way.
So, in order for you na wag maging ganon, kahit anong provoke sa'yo ng isang tao, kung alam mo hindi ka klaseng ganun tao, wag. Ngayon, kung alam mong lumalaban ka at inaano mo yung energy, then good for you. Pero isa lang masabi ko sa'yo, yung mga ibang bagay na kailangan mong i-balance sa sarili mo, continue mo lang i-balance. Hindi para gantihan na yung mga tao na ipasa sa'yo yung karma nila. Madami nagpapatriggered na mga tao para, alam mo yun, sabihin na siya yung baliw, siya yung mga agaw. Di ba yung mga tunay na asawa minsan, pinoprovoke ng ibang mga nasa sila na nga ng asawa, pero pinoprovoke pa, sinasabi pa na, hindi, bungangera siya kaya siya iniwanan, 'di ba? Destiny swap. Pero kung yung remain mo yung composure mo like Kylie Padilla, remain composure pero naganti siya in a slight way na alam mo yung may classy na matatamaan talaga yung tao. Then nakikita mo na mas okay yun kaysa gumante at alam mo yun, magbunga nga. Kasi katulad naman na nangyari kay Miss Sunshine Tiso, ang nangyari naman sa kanya is na-provoke siya, parang tuloy sinabi na kawawa pa siya, 'di ba? Kasi kay bungangera siya, ganon. So yeah, may mga tao na gusto magpa-destiny swap. At kahit hindi alam yung black magic, ang destiny swap ay napakasimple lang. Ipasa sa'yo yung blame at kainin mo. Gumanti ka at sigurado sila yung kawawa. So, hindi na para gantihan yung Capricorn. Okay? Huwag mo nang dungisan yung pangalan mo para sa isang tao or kamay mo. Hindi ka man magantihan dito pagka nakaganti ka, yung bloodline mo, mahihirapan naman mag-cut ng cord. So, yeah, tingnan natin nararamdaman ng person na to sa'yo, Capricorn. Hindi na yan kay Capricorn, para sa lahat yan. Yung sinabi ko na payo, na huwag gagantay. Pwede kayong gumantay ng, alam mo yun, hindi kailangan ng physical. Kahit lumapit. Okay. Nakikita ng person mo na nagsasucess ka sa mga bagay-bagay na ginagawa mo. Nare-recognize ngayon. Alam niya na very emotional ka, nilalabas mo yung mga sinasabi mo at sa loobin mo, Capricorn. At minsan parang lutang ka, alam niya din. Wala ka rin desisyon sa life, hindi mo alam kung ano dapat mong gawin, yun din. At naniniwala ka sa traditional na paniniwala ng ibang tao, family mo, o kaibigan mo. Parang mas nakikinig ka. To be honest, Capricorn, kung nasaktan ka ng taong to na gawa mo rin naman, isa yun sa mga nakikita ko. Okay? Hindi ko sinasabi lahat ng Capricorn, so huwag kayong na-triggered. Okay? Pero heavy on Capricorn na may ginawa dito, tapos ikaw pa yung balak gumante dahil naka-exit sa itong taong to. Okay? So, yeah. Para yun sa Capricorn ko. Then, let's go to anong zodiac sign naman ang susunod natin. Mga ako. Okay. Libra. Isa lang ang Libra. Binibigay-bigay niyo yung full of date of birth nyo. Kailangan ko lang zodiac sign. Pag kayong lahat, kayong nagbibigay ng full of date of birth nyo na hack ang account nyo, Gcash nyo, tapos yung account nyo, iiyak kayo. Sinasabi ko sa inyo. So, Libra. 5933. 5933. Libra, current situation at ng person niya as of now. Libra, current situation ng Libra at ng person niya as of now. So, sinesearch mo ang taong to through online. Mga ginagawa niya, kung anong ginagawa niya, kung anong kinakain niya, kung humihinga ba siya, kung masaya ba siya na wala ka, no?
Kasi tinitingnan mo yung mga tao na toxic sa life niya. Parang sinasabi mo na, that should be me. Okay, narinig ko yung kanta ni Justin Bieber. Itong mga taong yan, wala naman yan sa'yo eh. Wala naman yung magagawang mabuti sa'yo, parang sinasabi mo gano'n. Soulmate mo, ang tingin mo sa isa't isa, tingin nyo sa isa't isa soulmate kayo. Nga lang, natatakot ka na kung babalik ka sa taong to, baka gantihan ka lang or gawin niya yung ginawa mo sa kanya. Okay? So, yeah. Kung hindi ito sitwasyon mo, Libra, dahil ayoko matriggered ka, hindi ito para sa'yo. Check your sun and moon and rising. Ngayon, kung alam mo na same ang situation mo ni Libra, kahit di ka Libra, stay. Okay? Kung gusto mo na mas malalim na reading, eto yan, yung private reading, yan yung price, PM me. Ngayon, kung hindi kayo naabot sa mga ibang zodiac sign, check mo yung FB ko at yung YT ko, o Honest Tribe, same lang din ng name. So, yeah, tingnan natin yung nararamdaman ng person mo towards your Libra. Ay. Napapangunahan ng takot ang relasyon na dapat sinasabi ng guides mo na may stability na, pero dahil takot yun ang muna, huwag na daw umasa magkaroon ng stability. Okay? Hanggang kanta lang daw talaga. Hindi ko tinatawanan ng sitwasyon mo, Libra. It's just this napaka-simple lang naman talaga ng... Actually, sa bagay, iba-iba kasi ang tao. I mean, try mo lang gumawa ng isang para sa'yo mali, pero maaring maging tama. Isang desisyon na hindi mo pa nagagawa. Isa lang, hindi ka kumakain ng ice cream, kumain ka ngayon. Hindi ka kumakain ng popsicle, hindi mo nagagawang dilaan. Dilaan mo ngayon. Tingnan mo kung ano magiging pakiramdam mo. Yung mga bagay, sanayin mo yung bagay mo mag-break ng rules. At wag mo isipin na deserve mo lahat ng bagay na hindi maganda. Okay? Dahil kaya mo nga magkaroon parehas ng bagay na maganda. Relasyon at materialistic, no? Sa material na bagay, kaya. Hindi kailangan yung isa olats at isa okay. I think, kaya nga balance. Pero kailangan may balance. Okay, so nakikita ng tao, ng person mo na, yeah, may traditional beliefs ka nga. Okay? Mas naniniwala ka sa sasabihin ng tao na mga kasama mo sa bahay, mga tropa mo simula nung bata ka, mga kaibigan mo, kisa sa nararamdaman mo. Yeah, may tsura ka, maganda ka, may pagka-flirty ka, sexy ka, yun yung nakikita niya despite of your gender. At kung gusto mo, kung gugustuhin mo, wala kang bagay na hindi kayang lampasan. Nga lang, hindi ka marunong maggawa ng choice sa life mo. Okay? Parang naka-codependency ka sa mga tao na kung ano ang paniniwala ng ibang tao, susundin mo, kisa sa totoong nararamdaman mo. Ang kaya mo lang paganahin talaga is yung charm mo. Yun yung sinasabi ng person mo, no? Hindi mo pa napapagana yung bagay na mas magaling ka. At yun ay ang magdesisyon sa bagay na gusto mo. Dahil hindi mo alam kung anong meron doon. So, I think yung person mo, kilalang kilala ka, at ang sinasabi sa akin ng Libra, ito lang yung taong nakita yung malalim na ako. Okay? Despite na tinatago ni Libra yung mga bagay na pinagdadaanan niya, yung mga sasakit na nangyayari, pero itong taong to parang may nabukas na libro o diary na nabasa ka, which na hindi mo inaasahan. So, nakikita ng tao to yung potential na to na hindi nakikita sa'yo ng karamihan na tao, not even your mother, not even your father. At alam mo yon sa sarili mo, Libra, na nakikita ng taong to yung potential mo. Pero ikaw mismo ang nagde-deny nun. So, ano ang mangyayari? San siya dalhin? Okay? Ng paniniwala sa'yo ng taong to. Kawawa naman siya. Okay? Kawawa ka rin. I'm not sure kung bakit, pero sana makayanan mo yan, Libra. Ayoko mag-judge dahil iba-iba pinagdadaanan ng tao. At kagaya nga ng sabi ng ibang tao, hindi tayo magkakapareha. So, go tayo sa Leo. Leo? 0104. Okay. Current situation ng Leo at ng person niya. As of now, tingnan natin, no?
Ayun, ayaw pa naman yung kantang yun. Pero yan, naririnig ko yung kantang yung Remember Me. Kapag, hindi, minsan, bihira ko yun marinig, pero siguro may, yun, resonated yung para dito, no? So, yeah, may unconditional love ka sa isang taong naaalala mo, pero siguro nag-cut off kayo ng communication sa isa't isa. So, parang pagka tinatry mong makipag-usap dito, Leo, parang nagpapanik ka or nahihiya ka, hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Parang ang tingin mo, tapos na ata to, wala na kaming second season. Parang gano'n, no? So, kung, ewan ko bakit magaan yung nararamdaman ko, Leo, despite na ito yon, I think at some point, itong taong to, kahit di na kayo nagkakausap, kahit naiiya ka, this person makes you happy kahit magkalayo, no? Parang, alam mo yon, may taong sumusuporta sa kanya despite na hindi kayo nag-uusap. So, kung okay kayo ng tao na mahal mo, hindi to para sa'yo. Check your sun and moon and rising ngayon, Leo. Kung para sa'yo to, stay. At kung hindi ka Leo, pero same ang situation ni Leo, stay pa rin, okay? Tingnan natin kung ano ang nararamdaman ng person to na naaalala mo, okay? I think, meron tayo dito mga ages dito ng 40 to 50 something sa nagtatanong about sa tao na minahal nila before. At maaaring ito rin yung Leo na nakikita ko na may asawa, pero mahal naman nila asawa nila, naalala lang nila yung tao na minahal nila noon. Okay? So, yeah. Hindi naman siya pangit. Parang I think maganda yung mga alaala ni Leo towards this person, okay? So, tingnan natin kung ano naman nararamdaman ng taong to sa'yo, yung lagi mong naaalala. Yung natatakot ka i-message, okay? So, take it as resonate. May nararamdaman din naman ako ng mga 20-something dito. Pero dahil yung Remember Me, parang ang tagal-tagal na nun kantang yun. Yeah. Okay, may bagay ka dapat na pinagdesisyonan before na hindi ka nag-decide dahil mas inisip mo yung sasabihin ng ibang tao towards you. So, na-trap ka doon sa sitwasyon na yon at naiintindihan ngayon. Might be na-trap ka sa isang tao na may okay ang stability. So, para sa ikakaligaya ng family or ng mga tao sa paligid mo, pinili mo yung landas na yon, okay? Pero nakikita niya na masaya ka naman sa pinili mong landas. At same pa rin, hindi ka pa rin marunong gumawa ng desisyon mo sa buhay. Yun ang sinasabi ng person mo, no? Hindi ko alam kung ngayon to or yung last kanyang naalala, okay? I'm not sure kasi kung naalala ka rin nito ng person ng madalas, katulad. Pero at some point, naaalala ka niya. Yun lang yung sasabihin ko sa'yo, Leo. At hindi ko sinasabi yun madalas. Alam niyo naman yun. Lalo na yung mga tao na madalas na manood dito, no? So, yeah. Taurus, 0108. 0108. Current situation ng Taurus at ng person niya. Tingnan natin. Ay, thank you nga pala, Lord, sa blessing. Taurus, kung wala kang ini-stock, hindi to para sa'yo, ha? Kasi heavy on stock to, okay? So, I think may tao kang ini-stock. Nagkakaroon ka ng anxiety. Hindi mo alam kung paano mo sisimulan na kausapin to. Or, take it, maaring mag-switch ng, maaring ikaw, siya naman yung natatakot na i-message ka, okay? Kasi at some point, parang nag-ghost na lang kayo sa isa't isa, no? So, nakapokus ka sa future, pero kasama siya sa future niya. I don't know why. So, yeah. Narinig ko yung kanta na You're Not In Love ng A1, okay? And you don't understand, boy, you made me all I am. Okay, so tingnan natin ang nararamdaman ng person mo, Taurus, towards you. Kasi guys, alam niyo ba't binabalasa ko ng ganito? Nagtataka rin ako bakit same at same yung mga barahan lumalabas sa dami ng cards, no? Pero hindi pwede magsinungaling ang baraha ko. Dahil energy to. At ito yung base sa rami ng nanonood dito at makakakita nito pagka pinost ko na. Okay, so nakikita ng person mo, Taurus, na you are healing. You're making your dreams come true. Siguro,
yung mga bagay, sabihin natin, na mga pang childish para sa iba na binibili mo or ginagawa mo, pero nakikita ng person mo, hindi, naghihil lang siya ng inner child niya, no? So, madami kang burden sa buhay mo na inaayos. Nakikita ko inaayos. Nga lang, nakikita din ng person mo na kahit hindi mo burden, inaayos mo pa rin. So, parang, yung mga tapat na burden mo na inaayos, hindi mo na maayos. Okay? Kasi nga, inaayos mo muna yung sa iba. Kumbaga, ayusin ko sana yung burden. Kumbaga, ayusin ko sana yung kwarto ko, pero biglang nagtawag ate mo, dito ayusin mo muna yung kwarto ko, parang gano'n. Natapos mo na sa ate mo, ayusin mo yung kwarto mo, biglang tumawag si papa mo, ayusin mo yung kwarto. Tumawag si mama, ayusin mo yung kusina. So, parang hindi mo nagawa yung mga bagay na dapat mong gawin. Pero, naayos mo naman yung burden ng ibang tao. Yun ang nakikita ng person mo. So, nakikita ng person mo na napakalabing mo, nurturing mo, sinasabi mo yung mga nararamdaman mo, pero walang nakikinig sa kanila. Etong person mo yung dating nakikinig sa'yo, siya lang yung sasabihan mo na all eyes on all ears sa'yo. Pero yung mga tao na nagtatry ka mag-open up, hindi ka pinapakinggan at parang sinasabi nila, ako nga eh. Okay? Bakit nasasaktan ka? Ay, ako nga eh. Yung parang gano'n. No? So, parang, at the same time din naman, Taurus, intindihin na lang din natin kasi nga hindi yan yung para sa ating mga tao talagang naka-align. Pero, ang isa lang ang papayo ko sa'yo, Taurus, kung hindi iniintindi ng mga tao, kahit baka dugo mo yan, kahit pa nanay o tatay mo yan, hindi lahat ng burden dapat sa'yo. Dapat matuto mag-give and take, okay? Hindi porket di ka iniintindi, dapat mag-people please ka lang para intindihin ka. Minsan, kailangan maintindihan din nila yung pain na nararamdaman mo. Kumbaga dapat, kung kaya mo tumulong, go, pero kung hindi mo kaya, magsabi ka na. Kasi mukhang nakikita ng person mo na walang napupuntahan yung mga bagay na gusto mong puntahan dahil pinupuntahan na ng iba. Okay? Alam mo yung ibig sabihin? Bumili ka ng kotse pero gumagamit yung mga ano mo, mga pamilya mo. Parang hindi rin yun. Bumili ka ng bahay pero sila lahat yun doon. Parang ganon. Yun lang example nun, no? Taurus. So, yeah. You're making naman progress sa life mo. Might be nagta-travel ka din. Kasama yung mga tao na mabigat sa'yo. Okay? I think hindi mo iniisip na pabigat sila, pero sa person mo, inisabi nila na, pabigat yung mga yan sa kanya, pero nandyan lang pagka may progress ka, pero pagka wala na, or kaya hindi ka naman humihingi ng pera, parang emotional lang, or space lang, para masabi yung nararamdaman mo, bigla na lang, nawawala sila or hindi sila nakikinig o kumbaga hindi kasalanan mo din yan, parang ganon, not knowing na hindi ko naman sinasabing masama sila, Taurus, no? Sabi ko nga sa'yo, may taong naka-align sa atin na dapat nakikinig sa atin, di ba? Hindi naman din natin sila masisi kasi syempre malay mo wala rin nakikinig sa kanila kaya ganon sila, hindi natin maintindihan, okay? Pero hindi ko naman sinabi magtanim ka ng galit sa mga tao sa paligid mo, pero at the same time hindi yan yung mga taong naka-align sa'yo para may makinig. Siguro mas mabuti pang magdasal ka. I think, thank you all, Fine Shop. I think, mas mapakinggan ka ni God at makukuha mo pa yung mga sagot na kailangan mo, no? Parang itong mga tarot reader, no? Mga guides sila na nagbibigay ng guides sa inyo. Pero kayo pa rin yung makakagawa ng desisyon kung gaano nyo, kung anong tatahakin nyo. Ang sabi nga ng nakita ko, ang destiny ang gumagawa sa atin ng ang Diyos ang gumagawa sa atin, Diyos or ano man pinapaniwala yung gumagawa ng destiny natin. Kasi meron na talagang para sa atin. Pero sa isang bagay lang ng desisyon natin, ng destiny natin, nababago yun ng ganun na lang. Halimbawa kung para ka maging presidente ng Pilipinas. Pero lagi ka naman mahiyain, hindi yata para sa akin yung politics. Ayun, naging para na lang sa ibang mga tao na sabihin natin hindi naman masama pero walang alam para sa mahihirap, no? Hindi naman kasi lahat ng politician, guys, masama. Minsan hindi lang nila talaga alam yung mga batas na nilalagay nila alanganin sa mga totoong nasa baba. Parang yung mga batas na binibigay nila is yung mga para sa mga middle class to upper class. Pero yung mga nasa pinakababa, hindi nila alam dahil hindi naman sila nakapunta doon, tama. Hindi naman nila pinag-aralan yun. Maaaring pinag-aralan sa pero hindi naman nila alam kung paano tumira doon. Okay?
Hindi lahat masama, okay? Kaya sinasabi ko, Taurus sa'yo, hindi din naman sinasabi masama sila porket nakikinig sila or binibida nila yung sarili nila. Kung hindi, hindi lang yun yung tao na para naka-align sa'yo. So, hopefully, sana makahanap tayo, kahit hindi si Taurus, ng taong makikinig sa atin. Walang nakikinig sa akin, to be honest, dahil natitrigger sila pag sinasabi ko. At pagka kinakampihan ako ng ex ko dahil ganun yung ugali niya, lag niya ako kinakampihan, mali sila, tama ako, kahit sasabihin ko, hindi, mali ako, ba't mo sasabihin tama ako? Alam kong mali ako. Nagsasabi lang ako sa inyo na natitrigger na siya. No? Parang ganon. May isa akong tao na nakausap before noong 2023 na yun yung sagot ko sa sarili ko, tapos tinanong ko sa kanya, tapos yun din yung sagot niya. At siya lang yung taong sumagot nun. Sa dami ng tao na tinanungan ko na, siya lang yung sumagot ng sagot ko din. Hindi ko naman kailangan ng validation, pero nasabi ko na ito yung tao na makakaintindi sa akin. At yun din yung tao na dahilan kung bakit hindi na ako nagtitiwala sa ibang mga tao. Okay, so yeah, sana nakatulong to sa inyo about sa love life. Ngayon, kung gusto niyo ng malalim na love reading, kung ano na ginagawa niya, kung anong gusto niya sabihin sa'yo, PM nyo ko. Ayan yung price niya. Yung 500 yen is 30 minutes. Voice chat siya. Tapos tawag dito, all about love. Isa lang yung topic. Yung 750, yung 1,000, all about topic. 30 minutes siya. Hindi yan one questions, ha. 30 minutes yan. Okay. Yung 500 lang is one topic. Okay. Yun lang yung one topic. Hindi yun one question. About topic love. Pero pwede ka magtanong anong nararamdaman niya, anong ginagawa niya, sino kasama niya, who's holding doon. Okay. So, yeah, thank you so much. Ito na yung free, ha. Kung sasabihin niyo na mukha akong pera, lahat tayo mukhang pera. Career ko to, respect my career. Ito na yung ambag ko sa earth. Ito yung pinili ko na i-unbag bukod sa mag-donate ng blood. Tawag dito, general reading sa kayo live reading. So next week na tayo ulit magkikita. Sa lahat na magbabakasyon, good luck sa inyo and stay safe. Make a better choice para sa sarili mo, okay? Bye-bye!